Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito ng mga pictures ng magagandang treasure marker. Maya-maya atin to i-analyze. Pero bago tayo mag-umpisa, ako'y mag-shoutout muna. At sa mga bago pa lang ngayon nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga uploads. Shout out muna tayo kina Glenn Mario, Rogelio Cortez, Robert Cabonilas, Dindo Abing, Brenda Giango. Shout out din kay Edgar Lagarto, Edgar Cuervo, Peps Gilmar Intensity, kay Romeo Raso Nable. Shout out kay Curio Bulsao, Elvin Famaran, user WP5, kay Rich Jean Sanchez, Gwenhana Lumaino, Madan Canunigo. Also shout out kina Jeffer Makiran, Albert Salimbagat, user JB5, Mindanao Explorer, Alex Parula. And lastly, shout out kina Romil Hisulgun, Andy TV, kay Pugs21, John Michael Samurai at kay Ray Casilaw. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, unahin natin to mga katiyats. Ang marker na ito ay, kung nakita nyo, itong portion sa ibabaw na rectangle, yan ay simbolo ng box or gold bars. Meron akong ginawa dito na, ayan, kinasya ko dyan sa bakat na yan ng parang gold bar. Okay, so yan ay man-made. Therefore, mayroong kahulugan siya. In treasure hunting, ang mga rectangular na sign ay simbolo ng boxes. Katulad nito. Kaya ang ating hanapin lamang dito ay ang mga sign na nagtuturo ng direksyon. Okay, saan ba natin makikita dito ang direksyon? Makikita natin ang direksyon dito sa ulo ng parang pagong na hayop to. Kaya nagturo siya papunta dyan. Ngayon, hindi lang isa ang mga pointer kapag mayroong treasure. Nilalagyan nila yan ng marami. Mayroon minsan 3, 2, pero hindi nag-iisa ang pointer. Merong supporting sign talaga yan or counter sign. Okay, so pangalawa na nagbigay ng direksyon nito ay ang hugis ng bato. Kung napansin nyo ay ang bato ay arrowhead. Ayan. So ang kanyang punterya, lalo na itong rectangle dito, kung atin yan kunin ng sentro ay dito rin papunta siya doon. Kaya meron siyang butas, nagsasabi na item. Merong item. At pwede rin sa unang distansya ay kunin ang parang footmark kasi yan, kunin ang haba nito by inches. Sabihin natin yan ay 10 inches, so yan ay 10 meters distance. Okay, so punta tayo dito sa unahan. Yan, dito ng test dig tayo dyan, 10 meters. Kung yan ay 10 inches, kung yan ay 12 or 8, therefore 8 meters ang distance. Ngayon itong dot ay pwedeng ito rin ang nagbigay ng distansya. Karamihan ng dot ay 5. So pwede rin tayo mag-test dig sa 5 kung walang makita sa 10. Mas maganda unahin ng 5 kasi given na siya. At ang bakat ng gold bars na yan, kung tingnan, ay parang footmark. At meron siyang ito. Pakita ko sa inyo mga katiyats. Meron siya dito. Merong bilog dyan. Tingnan natin sa ibang litrato. Okay, so ito na tayo sa isang malinis na picture. Okay, napansin nyo mga katiyats, ito sa dulo ng rectangle sign ay meron na namang bilog. So, pwedeng ito ang item. So, itong nandito ay distansya. So, ang item ay nasa front lang. So, kung ano mang sukat nito sa inches, sabihin natin yan ay 8. So, or 9 or 10, punta tayo dito.
ibig sabihin ay nandyan lang sa unahan niya. Okay, supported by ito, turtle head. So magandang marker ito mga katiats. Medyo tago talaga siya. At marami siyang mga dot dito. Nagsasabi yan na merong mga assorted na nakabaon dyan. Siguro ito'y ammunition box at assorted ang laman kasi nandito yung maraming dots. Okay, so yan ang una natin, ang punteriya, ang harapan niya. 5 to 10 meters distance. So, ano nga ba ang pangalawa? Ang pangalawa ay given din dito sa make that ito yung una. Ang pangalawa ay kulayan natin ng dilaw. Ang hugis ng bato ay paganyan. Kapag paganyan, okay, pwedeng treasure in front yan. Napansin ko parang may hinukay kayo dyan sa harapan niya. Huwag masyadong dumikit. Dumistansya lang ng kahit 3 meters para hindi babagsak ang bato. Okay, sa 3 meters ay merong matamaan yan kapag merong ibinaon. Ito ang ating number 2 na paraan sa paghanap dyan. Okay, so puntahan natin ng ibang marker dito. Ito ay iba ang may-ari nito. Siningit ko na lang ito kasi siyempre nagantay sila. Ito ay mga X signs. Unahin nga natin itong isa. Oh, ito arrow. Ang ganda naman ito. Ganda ng arrow na ito. Legit na legit. Ayan. Ito mga katiyets ay dalawang direksyon kasi pwedeng kin symbol ito at pwede rin siyang arrow. Meron kasi siyang bilog. So kapag ganito, ang punteriya niyan ay ito na direksyon sa norte. Yan, dito siya. At karamihan ng layo niyan ay 5 to 7 meters. So 5 to 7 meters. At kung wala dyan, kung yan ay kin, kung yan ay ganyan, na kin symbol na binago lamang, ibig sabihin treasure under, dito sa baba. So dalawa lang ang pagpilian dyan. Okay, ibang picture tayo. Ito ay mababaw na linya, so hindi tayo ano rito. Pwedeng ano lang yan, pwedeng nature. Ito ang hindi nature, siguradong sigurado na man-made. Dalawang D na nagbanggaan, merong bilog sa gitna. So ibig sabihin ay halimbawa, nagbanggaan ng dalawang sasakyan, ito head-on collision, di ba? So pag bangga dyan, sabog dito, so dito lang yan manatili sila, hindi na yan lalayo. So sa ganito na sign, nagbanggaan yung D, ibig sabihin ay treasure under or treasure on the spot. Kaya ang hukay ay dito lamang, wala na ibang puntahan pa, sa baba lang or itong buong palibot ng bato. Punta tayo sa isang X. Ito ay X na may dot. Okay, offset siya. So ibig sabihin kung ang bato, ito yung bato, nandito yung X, ang kanyang dot ay medyo nasa southwest. Okay, dito siya na banda, southwest. Okay, kaya ang pag-ukay niyan ay bandang kaliwa, bandang southwest, dito lamang sa harapan, pero bandang southwest. Magandang sign din yan, man-made. At ibig sabihin yan ay treasure or target under or target on the spot.
Okay, so punta tayo sa iba. Ito mga katiyats, kung tingnan to ay parang nature lang, pero itong dito, yan, sinilsil yan para siyang backbone ang design. Tingnan natin sa ibang litrato. Ito, makaklaro yan dito, makikita yan. Kaya nasabi ko na legit marker ito. Meron siyang itong mga katiyats, tapos parang vertebrae yung backbone ng tao na disenyo, at nagturo siya. Ibig sabihin yan ay punta tayo sa direksyon na ito. Sundan natin kung saan nag-point yan sa unahan. Yan ang item na ito. Kasi ito, napansin nyo, merong ayan, doon siya nag-point. So itong backbone, ayan din ay pointer papunta sa northeast. So northeast ito. Para malaki ang chance, gamitan nyo ng mga locator or dowsing rod kung saan iikot sa bandang northeast. Estimated distances niyan ay 579. Yan ang aking panigurado ng mga distances. Kung hindi 5, 7, or 9. So yan ang una, papuntang northeast. Ngayon itong pangalawa dito, ito ay treasure under or treasure in front. Okay, so meron palang dalawang dito. Ito yung C na ganyan. So yan ay treasure under the rock. So wala namang ibang bato dyan. So dito yan ang hukay talaga. Dito wag lang hukayin yung direkta yung ibaba ng bato, baka babagsak yung bato. Dito lang muna sa front, dumistansya kayo ng kahit 2 or 3 meters distansya. And then gawin nyo mag-L na lang kung ganito yan. Dito kayo nagukay sa 3 meters. Ayan, pagdating nyo sa 3 meters ay mag-L kayo papunta sa under ng bato, kasi yan ay treasure under. At kung treasure in front man yan, tatamaan na siya dito sa itong ginawa niyong drifting. Okay, magandang sign yan. Yan ang C na nagaganyan. Kaya lang sa tagal ng panahon ay nag-deteriorate at medyo itong nabago ang itsura. Itong dito lang talaga ay itong parang backbone, walang duda yan ay man-made ito. Kaya merong dalawang item sa lugar na ito, mga katiyats. Okay, so hanggang dito lang ako. Yan lang aking pag-analyze. Dagdag nyo na lang sa inyong sariling analysis sa inyong treasure site. 2 heads is better than 1. Yan ang kasabihan ng mga matatalinong tao. Kaya ang pagtulungan ay maganda. Collaboration. Okay, I'll see you on my next video. Ingat kayong lahat dyan, mga katiyats. God bless you all.